So mga dahilan kung bakit nagagawa ka pa ring lokohin ng isang lalaki kahit anong bait mo pa. 'Di ba? Mga kamamay, naranasan niyo na ba 'yan? Kahit napakabait mo, lahat ginawa mo na, lahat isinakripisyo mo na, lahat inialay mo na, lahat pinrovide mo na kahit ikaw yung babae. Pero at the end of the day o at the end of your relationship, niloko ka pa rin. So ano ba yung mga dahilan? Yung mga dahilan na ginagawa mo sa sarili mo, bakit hindi mo tanungin? Baka kasi may mali din sa'yo. Kasi lahat ng sobra hindi rin po maganda. Kailangan dito sa mundong ito, balanse ang lahat. Kaya sa video ito mga kamamay, sasabihin ko sa inyo ang inyong mga dahilan o yung mga ginagawa ninyong mga bagay kung bakit palagi kayong iniiwan ng isang lalaki. So bago natin na simulan yung topic na to, isa lang palagi ang hinihiling ko mga kamamay. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment dito kung sa tingin mo na makaka-relate ka o kung sa tingin mo may katanungan ka pagdating sa iyong buhay pag-ibig. Kung nagawa mo na yan, simulan na po natin ang topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit palagi at paulit-ulit kang niloloko ng mga lalaki kahit napakabait mo na? So number 1, dahil masyado kang natatakot na mawalan. Mga kamamay, alam niyo po yun. Kapag masyado mong minahal ang isang lalaki, yung tipong halos ayaw mo nang mawala siya sa buhay mo, ayaw mo nang humanap ng iba, dahil nafe-feel mo na siya na talaga yung forever mo, tapos anong ginagawa sa'yo? Niloloko ka lang naman, nambababae lang naman, nagsisinungaling naman sa'yo, hindi tapat, lagi lang naman nangungutang ng pera. Real talk lang mga kamamay, napakarami ng ganyang mga lalaki. Uutuin ka, hihiram ng pera, sabihin ibabalik, tapos dumating na yung araw na yon, hindi naman ibinabalik, tapos ang masama, nanghiram pa. Tapos at the end, lolokohin ka rin, iiwan ka rin, tapos wala nang pakialam sa pera na hiniram. Masakit mga kamamay, masakit kapag ka ganon. So kapag ka natatakot ka kasing mawalan, yung tipong lahat kaya mong ibigay sa kanya, huwag ka lang iwan, doon sinasamantala ng isang lalaki yon. Kahinaan nyo yun eh. Kahinaan nyo yun na hindi dapat kayo ganon. Tandaan nyo mga girls, mga babae kayo. Hindi nyo kailangang ipilit ang inyong sarili sa isang lalaki. Yun ang nakikita kong palaging nagiging rason kung bakit niloloko ng isang lalaki ang isang babae. Kung sa tingin ninyo, paulit-ulit na lang yung problema, paulit-ulit na lamang yung kasalanan, nanloko, pinatawad mo, nag-usap kayo, tapos niloko ka na naman, nag-usap ulit kayo dahil mahal mo, niloko ka na naman, madala ka kamamay. Pag ganda ng isang lalaki, paulit-ulit natin hindi nakikinig, hindi na yung pagmamahal. Ginagamit ka na lang niya para may balikan siya. Kasi kahit anong gawin niya, kaya mo siyang patawarin eh. Hindi siya nadadala. At wala siyang takot na gumawa ng gumawa dahil hindi mo naman siya iniiwanan. Wala ka namang ginagawang aksyon sa sarili mo para magtanda at matuto yung lalaki. Pero kung alam ng isang lalaki na kapag ginawa niya yung pagkakamali, handa mo siyang iwan, handa mo siyang ipagpalit, handa mo siyang pabayaan, ewan ko lang kung magloko pa siya. Kung magloloko pa siya, ibig sabihin nasa kanya na ang pagkakamali. Kaya ngayon mga kamamay, ako magsasabi sa inyo, dapat hindi kayo takot na mawalan. Kung alam nyo na sinasaktan kayo, inaabuso kayo, hindi na nakikita ang inyong respeto o hindi na nakikita ang hiya, okay, sa kanyang sarili, pagdating sa iyo, pagkaganyan, iwanan nyo na. Kapag kaganyan paulit-ulit na, humanap na kayo ng iba. At saka please, huwag kayong matakot mawalan. Okay lang sana kung maayos doon kayo matakot mawalan kung maayos yung lalaki. Pero kung puro sakit na lang ng ulo, katoksikan ang ibinibigay sa inyo, nai-stress na kayo, sumasakit ng ulo ninyo, kahit kayo parang feeling nyo na idadaw na rin kayo, feeling nyo, yung pera nyong kinikita kahit sobrang laki naman, napupunta sa wala. Pag ganun mga kamamay, mag-lie-low kayo, mag-no contact rule kayo, saglit kayong mawala, ipakita nyo, iparamdam ninyo kung ano ang pakiramdam ng maiwan. Para sa ganun, madala ang isang lalaki. Okay? Huwag kayo palaging bigay ng tsansa. Yung una, okay na yon. Pag inulit ng inulit, alam nyo nang gawin. Mag-lie-low kayo, mag-no contact rule kayo. At kung hindi talaga magbago, iwanan nyo na. Kaya please, huwag kayong matatakot na mawalan kung gusto ninyong kayo ay hindi iwan. Okay, so yun yung isang dahilan kung bakit iniiwan kayo kahit sobrang bait nyo na.
So number 2, dahil merong mga lalaking hindi pa marunong magmahal. Yes, mga kamamay, yung mga lalaking mga first-timer pagdating sa pag-ibig, kahit ibinigay mo na ang lahat, iniiwan ka pa rin. Bakit? Kasi nandoon pa yung thrill ng pag-ibig sa kanila eh. Hindi pa sila seryoso, wala pa sila sa point ng seryosohan. Ang kanila lang is mga fling-fling, ganon. Yung masaya lang sila, pero hindi pa sila seryoso. Kapag ang isang lalaki ay ganon, talagang kahit anong bait mo, maghahanap at maghahanap yan ng iba dahil nandun pa siya sa stage na hindi pa siya seryoso. Nandun pa siya sa stage na ang gusto niya, ngumiti lang ng ngumiti, mag-explore lang ng mag-explore, at maging adventurous. Kaya mga kamamay, expected nyo na ganyan ang isang lalaki na po pwede kayong iwan kahit na napakabait nyo pa kapag hindi pa siya marunong magmahal o bago pa lang siya sa pag-ibig. So next, dahil minsan sa itsura ka lang na in love at hindi doon sa kanyang ugali. Yes mga kamamay, may mga babaeng ganyan mga girls. Yung iba dyan o karamihan sa inyo napakahilig sa pogi, napakahilig sa macho. Pag nakita nilang pogi, okay na to, okay na to, okay na to. Handang magpakatanga. Basta pogi. Mga girls, kaya kayo iniiwan, masyado kayong desperada eh. Masyado nyong ibinibenta ang inyong sarili sa isang lalaki, basta gwapo, basta macho, walang problema. Pero mga girls, sabihin ko palagi sa inyo, imumulat ko ang inyong kaisipan at ang inyong mga mata. Mga babae kayo at hindi nyo kailangang ipilit ang inyong sarili. May sarili kayong ganda, may sarili kayong kakayahan, may sarili kayong aroma, may sarili kayong scent. Alagaan nyo yun. Ika nga kung bulaklak kayo, huwag nyong ilapit ang inyong sarili para dapuan ng bubuyog. Hayaan mong bubuyog ang dumapo sa inyo. Okay? Mga babae kayo. Ang hirap sa inyo kayo ang lapit ng lapit tapos pag sinaktan kayo, kayo ang naninisi. Sasabihin nyo, mga manduloko. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, kung kayo ay mga babae na sa itsura, sa katawan lamang na in love, malaki talaga yung tsansa na iwanan kayo o ipagpalit kayo ng isang lalaki kahit napakabait mo pa. So next, dahil hindi na itakda ng maayos ang mga malinaw na boundaries. Kamamay, ang lalim naman yan. Anong ibig mo sabihin dyan? Ibig sabihin, hindi nyo po na pag-uusapan ng maayos ang mga bagay-bagay. Okay, yung mga boundaries na dapat, ito lang dapat yung gawin mo. Hindi ka dapat ganito, ganyan. Kasi kung alam po yan ng isang lalaki, maiiwasan niya yon. For example, ganito. Yung lalaki, masyadong showy o masyadong mahilig sumama sa kanyang mga kaibigang mga babae, which is, hindi mo naman sinasabi sa kanya. Uuwi siya ng bahay, nagtatampo ka, nagdadrama ka, nagpapabibi ka, ayaw mo naman sabihin. Tapos yung isang lalaki, alam mo naman yung trabaho, nagtitinda ng make-up, alam nga namang sa lalaki niya ibigay, sa lalaki niya i-alok, syempre sa mga babae. So sabihin mo sa kanya, sabihin mo, babe, halika, pag-usap tayo. Hindi okay sa akin yung masyado kang dumidikit sa mga babae. Alam ko na sa Watson ka nagtatrabaho, pero wag mo naman masyadong entertain yung tao. Kasi minsan nakikita ko, sobra ka na kung tumitig Tapos sumahawak pa sa iyo. Sabihin mo yung ganun. Hindi yung malabo ang mga boundaries. Hindi yung malabo ang mga boundaries. Sa ganung paraan mga kamamay, alam ng isang lalaki kung saan siya mag-a-adjust. Hindi yung palagi ka nilang galit, ayaw mo naman sabihin hanggang sa isang lalaki ay nainis na rin, naiyamot kasi ayaw mo nga magsabi kung ano yung problema. Dumadalas ang inyong away, problema hanggang sa nainis na sa iyong isang lalaki, kaya iniiwan ka. Kaya ako nagsasabi sa inyo mga kamamay, sabihin nyo yung mga boundaries na kailangan nyong sabihin sa kanya. Kung ano yung nararamdaman mo, kung hindi ka okay, kung hindi ka komportable, sabihin mo sa lalaki kasi kung mahal ka talaga ng isang lalaki, mga kamamay, maintindihan ka niya. Handa siyang mag-adjust sa kung ano pa mang bagay na hindi mo gusto. So, ganun lang kasimple. And last, minsan, sobra ka na kung magbigay kahit hindi na ito nababalik. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Kapag masyado kang nagbibigay ng oras, masyado kang nagmamahal, sobra-sobra ang iyong panahon, ang atensyon na ibinibigay, sobra-sobra ang pagmamahal mo sa isang lalaki, tapos hindi naman nababalik, yun yung tsansa na iniiwanan ka kahit ibinibigay mo ng lahat. Lagi ko sinasabi, huwag masyadong maraming oras. Huwag masyadong maraming pagmamahal. Okay, huwag palaging naghahabol. Kasi kapag masyado kang maraming oras, iisipin ng isang lalaki na nakabantay ka lang sa kanya. Wala ka ng ibang ginagawa, hindi ka na nakafocus sa sarili mo. Tandaan yung mga girls,
Kayo ay hindi binuhay dito sa mundo para bantayan ng isang lalaki, para matahin palagi ang isang lalaki. Kayo ay nabuhay dito para maging masaya, para magtiwala, at para unahin kung ano man yung mga bagay-bagay na dapat nyong unahin. Okay? Sa halip na bantayan nyo ang isang lalaki, tawagan nyo ng tawagan, i-message nyo ng i-message, sasabihin nyo, namimiss nyo ng namimiss, bakit hindi ka mag-focus sa sarili mo? Mag-ayos ka ng itsura, magpaganda ka, magpa-sexy ka, magtrabaho ka, magnegosyo ka, basta yung makakapag-improve ng sarili mo. Mas matutuwa ang isang lalaki kapag kaganan. Okay? Kumpara doon sa lagi mo siyang binabantayan. Tandaan nyo, may sarili ding buhay, mundo ang isang lalaki sa labas ng inyong relasyon. At dapat ganun ka rin. Okay? Pakita mo sa isang lalaki na hindi ka lang sa kanya umiikot. Pakita mo sa isang lalaki na meron ka rin ibang mga tao, bagay na inuuna na dapat bigyan ng oras. Okay? Sa ganung paraan mga kamamay, doon ka mas mamahalin ng isang lalaki. Huwag laging ibuhos sa kanya lahat ng oras. Kasi isipin ng mga yan, low value ka. Kasi sa kanya ka lang umaasa, dumidepende. Maging busy ka rin sa paraang i-improve mo ang sarili mo. Okay? So sana malinaw tayo dyan mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, gawin niyo po yung mga bagay and tips na i-share ko ngayon para sa ganun, hindi na po kayo iwanan ng isang lalaki. So mga kamamay, hanggang dito na lang muna ang ating topic. Sana kahit paano makatulong. Kung sa tingin mo nakarelate ka dito, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment. So ano pang hinihintay nyo? Do that. So Merry Christmas sa inyo mga kamamay. See you for our next vlog. Sana next year, wala na kayong mga heartaches. Okay? Wala na kayong pagluha. Sana happy na lahat. Okay? So mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.